Maraming salamat po muli sa inyong lahat, sa inyong pag-join. Tayo po'y magsimula sa pamamagitan ng pananalangin. Samahan po ninyo ako. Muli po, Panginoong Diyos, maraming salamat sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin, sa pagkakalob mo ng oras na ito upang kami isang-samang makapag-aral ng iyong mga salita. Muli mo kaming samahan at gabayan upang ikaw ay aming maparangalan, matutunan namin ang mensahe ng iyong mga salita. At ikaw, Panginoon, ay mapaglingkuran namin ng naaayon sa iyong kalooban. Gabayan mo kami patnubayan sa aming pag-aaral, sa aking pong pagdidiscuss at sa mga taong makikinig, Panginoon, sa iba't ibang lugar. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so muli po, salamat sa inyong lahat. Ayan, nandiyan na rin si Ate Alma. Ayan, at salamat po sa inyong lahat. Again, kagaya ng lagi kong binabanggit, nawa sa ating pag-aaral ay kasama natin ang ating mga pamilya, mga kasama, mga anak, mga asawa, o sino mang kasama sa bahay. Napakahalaga po na ang ating ginagawang pag-aaral ay kasama ang ating mga kapamilya dahil ito pong ang worship o ang anumang pag-aaral ng salita ng Panginoon ay isang gawaing pampamilya, family worship. Naalala ko yung itinuturo dati ni Pastor Leo, no? Ordiales. Sa kanilang church, sa Covenant Church, ang bawat gawain ay talagang kasama ang pamilya. Pag sila'y sumisimba, talagang sama ang buong pamilya. Pag sila'y nagte-take ng Lord's Supper, mula sa tatay, yung asawa, hanggang lahat ng anak, sama-sama sila, sabay-sabay silang nagte-take ng Lord's Supper and all activities. Kasi sila'y naniniwala na sa Covenant Theology, or Covenant Churches, sila naniniwala ng bawat gawain ng paglilingkod sa Panginoon kasama ang buong pamilya. Actually, ito yung practice doon sa lumang tipan, panahon pa ni Abraham, panahon ni Propeta Samuel, at ng lahat ng mga hari at mga propeta. Pwede nating i-restore, ibalik ang ganoong sistema. Ano po? Napakaganda po noon. Ayan, so kung meron pang mga kasama tayo dyan na hindi kasama pamilya, mas maganda sa mga susunod nating pag-aaral kasama ang ating mga kapamilya. Okay, si Nanay Gertrudes, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, si Pastor Michael, Pastor Dennis, ang aking kumparing pastor. Ayan. At syempre si Pastor Claude at si Pastor Nanding. Okay, so tayo po'y mag-aaral sa gabing ito. Ang ating pagtatalakayin ay Isaiah chapter 56 verse 3. Pero atin munang padaanan saglit yung verse 2 na natalakay natin kagabi. Pakamamali ako lang yung basa, no? Ayan. Okay, ang sabi sa verse 2, mapalad ang taong nagsasagawa nito, siya ay natumatalima sa tuntuning ito, iginagalang niya ang araw ng pamamahinga at lumalayo sa gawang masama. So itong binabanggit ditong gawain na ito ay tumutukoy doon sa Sabath o sa araw ng pamamahinga. Nakagabi ay natalakay natin doon sa pagtatalaga ng isang araw sa ating araw sa panahon ngayon na ibibigay natin sa Diyos bilang panahon ng pagsamba, pagpupuri o kaya ay paglilingkod sa Kanya. Napaka-importante na gawin natin ito at syempre ang ating pinakaunang basihan ay yung ginawa ng Panginoong Diyos na pamamahinga after ng creation. 6 na araw niyang nilikha ang mga laman sa mundo, pati mga tao. At pagkatapos nito siya ay nagpahinga. No, hindi man binanggit na siya ay napagod, pero ito isang modelo na sa buhay nating mga tao ay magpapahinga tayo. Now, ang binabanggit dito, at kagabi ay nabigyang diin natin yung tamang paraan ng pamamahinga. Sa ating kasalukuyang panahon, ang isang araw ay nilalaan natin sa Panginoon hindi lamang sa pamamahinga, kung hindi sa pagsamba o sa pagpunta sa mga gawaing panambahan. Ang binigyan diin natin kagabi ay yung katotohanan ng ginagawa nating pagsamba, yung through worship. Maraming mga tao sa kasalukuyang panahon, kasalukuyang panahon na laman ng mga simbahan, pumupunta sa mga church, pero wala sa Panginoon ang puso.
mayroong ang iniisip ay yung mga naiwanan sa bahay o yung mga problema. At meron namang nasa loob ng church pero ang hawak-hawak pa at nakapokus pa rin ang isipan doon sa mga gadget. O ang iba naman ay nagtatrabaho pa rin. O ang iba naman ay talagang ang sistema ay makapunta lamang sa loob ng church. Masabi lamang na present pero absent naman ang pagkatao. So binibigyang diin dito sa panimulang bahagi ng chapter 56, ang verses 1 and 2, na yung tamang pagsamba, hindi sapat, hindi natutuwa ang Diyos na nandoon ka lang sa loob ng church. Mas at ikinalulugod, ikinatutuwa ng Diyos na nandoon ka sa loob ng church at ang puso mo ay talagang nakatuon sa Kanya. Talagang ikaw ay sumasamba, nagpupuri at naunawaan mo yung ginagawang pag-aaral o yung pagsamba mo, yung buong pagkatao mo ay nakatuon sa Panginoong Diyos. Hindi yung ibang bagay ang iniisip. Lagi nating binabanggit, iwanan muna natin yung mga problema sa bahay o sa santabi sandali, yung mga kabigatan at kaisipan at mag-focus tayo sa Panginoon sa mga panahon ng gawain o ng pagsamba. At hayaan natin na matapos tayong sumamba, Panginoon ang gagabay, Panginoon ang magbibigay ng kalutasan sa ating mga problema. Ito ay panawagan sa Isaiah chapter 56 verses 1 and 2 at ito ay panawagan pa rin sa ating kasalukuyang panahon dahil ito ay karaniwang nangyayari sa atin. Natalakay din natin yung binabanggit sa Malakes chapter 1 na iyong huwad na pagsamba na ginagawa ng mga tao sa lugar ng United States sa panahon ng around 1700s. Ganyan ang sitwasyon ng mga pagsamba. Actually sa United States ngayon, karamihan ng tao sa US ay Christians by religion, hindi by faith, no? Kasi po, kung dito sa atin ang pwede natin i-consider national religion ay Roman Catholic, sa United States ang national religion nila ay Christianity, yung totoong Christian or born again Christian. So doon, karamihan ng tao doon ay Kristiyano, pero huwad ang kanilang pagsamba, hindi rin bukal sa puso. Parang association lamang or membership ng church, but they are not really Christians. Marami pong ganoong tao doon. Kaya simula pa noong unang panahon, ang nabanggit nating halimbawa kagabi, ay 1700s or 1734 in particular, sa kapanahunan ni Jonathan Edwards, isang Puritan pastor, Puritan clergy na nagturo sa mga tao na ang Diyos ay galit sa mga taong makasalanan na hindi sumasamba ng totoo. Nailathala niya yung aklat na Sinners in the Hand of an Angry God. At dito, napakasasakit, napakabibigat ng mga salita na binabanggit niya doon. Kung meron kayong mga pagkakataon, pwede nyo i-search yung libro na ito o pwede kayong bumili. Pwede rin ako magbigay sa inyo ng link kung saan makakakuha kayo ng libreng kopya ng aklat po na ito. Okay, sabi ko nga kagabi sa inyo, ito yung isang katuruan o babasahin na nag-inspire sa akin no ako ay nagsisimula pa lamang maglingkod sa Panginoon. Ayan, so tatandaan natin lahat mga kapatid, ang pagsamba sa Panginoon ay kinakailangang authentic. Bukal sa puso, sa isipan at sa buong pagkatao. Hindi yung presensya lamang, kung hindi yung buong pagkatao. Even yung ating ginagawang pag-aaral dito ng salita ng Panginoon, yung pakikinig natin ng preaching pag Sunday. Ako maraming naalala ko si Pastor Michael, no? Nung sina Pastor Michael ay nag-aral ng church planting essentials, doon sa training na yun nangyari yung yung aking joke na sinihimaya yung nagpalabas, yung sinihimaya ang gumamit sa Diyos, sa mga ginamit ng Diyos sa Israelita para makalabas ng Ehipto. Abay, may mga nag-amin doon, ay nakakalungkot, hindi naiintindihan yung sinasabi. Ayun po. Okay, so tayo mag-proceed sa lesson natin ngayong gabing ito. Ang dami ko na namang ikinukwento. Okay, sabi sa verse 3, hindi dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ni Yahweh na makisama sa pagsamba ng kaniyang bayan. Hindi dapat isipin ng mga eunuko na hindi sila karapat-dapat na mapabilang sa bayan ng Diyos sapagkat hindi sila magkakaanak.
Okay, ang binabanggit dito o ang bida sa talatang pinag-aaralan natin ngayon ay mga foreigners o particularly yung eunuchs. Pag sinabi nating mga foreigners o mga dayuhan, ito yung posibleng mga hintil, no? Kasi ng panahon na yun, dalawang lahi lang naman, no? Hintil at Gentiles at saka Jews lamang naman ang pinag-uusapan. Lahat ng lahi na hindi Jews ay considered na Gentiles, even the eunuchs, the Canaanites, at lahat pa ng lahi doon sa paligid nila. Ngayon, yung mga dayuhan na binabanggit dito, lahat ng uri ng tao, maliban sa mga Hudyo. And then binanggit, very particular, yung eunuch. So yung eunuch, o mga bating, ito ay proselyte Jews or proselyte Gentiles. Nasa kalagitnaan, nasa intermediate clan sila. Hindi sila purong hintil, hindi sila purong Hudyo. At sila yung mga taong kinapon o tinanggalan ng reproductive organ para hindi sila magkaanak. Sila'y gumaganap ng isang mahalagang tungkulin doon sa mga kaharian. Yan. Ngayon, ang binabanggit sa talatang ito ay bilang pagbibigay ng kapayapaan o kapanatagan sa mga foreigners na ito o sa mga eunuch. Sinasabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Isaiah na huwag ninyong isipin mga dayuhan o mga eunuch ko na hindi ko kayo tatanggapin sa aking kaharian. You are also welcome. Hindi lamang mga Jews. Of course, nung panahon na yon ay posibleng hindi pa ito nangyayari because it can be a prophecy during the time of Isaiah. Pero ibig sabihin lang po nito, darating ang panahon na ang lahat ng uri ng tao, lahat ng lahi ay i-welcome sa kaharian ng Diyos o sa pagsamba sa Diyos, anumang lahi mo. So, Gentiles, eunuchs, at kung anuman, Samaritano. Kaya nga, sa panahon ng bagong tipan, naalala natin si Jesus mismo, ay kinausap niya yung babaeng Samaritano. And then si Philip, Apostle Philip, ay nag-share ng gospel sa eunuch. Ayan, at ang tinatalakay niya muna discuss itong aklat ni Isaiah. Si Pedro ay pumunta kay Cornelius, lugar ng mga Gentiles. At si Apostol Pablo ay nagmisyon sa pinakamalawak na bahagi na sinasakop ng mga hintil. At tayo mismo, tayo ay mga Gentiles. At sabi doon sa Romans 11, tayo idinugtong doon sa puno. So itong mga nangyari na ito sa bagong tipan hanggang sa kasalukuyang panahon natin, ito yung katotohanan ng binabanggit sa aklat na ito na hindi lamang Hudyo o hindi lamang mga Jews ang pinili ng Diyos. Meron lamang tamang panahon. At kaya kahit tayo mismo, kasi paano kung hindi isinama, kung hindi ibinukas ng Diyos sa mga hintil ang kaligtasan, di tayo ay hindi nakasama doon. Ang katotohanan, na tayo ay mga Kristiyano, tayo mga mananampalataya, ito yung patunay na binuksan ng Diyos ang oportunidad, ang pinto ng kaligtasan para sa ibang lahi o sa mga dayuhan na kagaya ng binabanggit sa talatang ito. Again, ang talatang ito'y tumatalakay sa pagsasama ng mga dating itinuring na mga tagalabas o outcasts of the society, outcasts of the Jewish society, o hindi kabilang sa komunidad ng pananampalataya. Alam naman nating lahat, sa panahon ng lumang tipan, puro mga Jewish society or mga Jews lamang ang kasama sa bayan ng Israel. At even during the time of Jesus Christ, puro propesiya pa lamang. Selective part lamang ang nangyari sa panahon ni Jesus Christ na binuntahan niya yung babaeng Samaritana. Yan, meron mga ilang accounts doon na hindi niya hinayaang pumunta ang mga apostol sa lugar ng mga hintil. Ang binabanggit sa King James, yung mga salitang anak ng taga-ibang bayan or the strangers from other nation. Sumama sa bayan ng Panginoon. Ihinalo, they mingled with
with the chosen people of God, yung mga Israelita nga. Binibigyang diin ng pariralang ito o ng bahaging ito ng talata na kahit ang mga hindi orihinal na bahagi ng komunidad ng pananampalataya ay maaaring tanggapin at maisama sa pamamagitan ng kanilang pangako sa Panginoon. Of course, tinutukoy din dito yung mga bating o ibang lahi ng mga hintil. Pagkatapos nagpapatuloy ang talata sa bibigay ng babala laban sa mga individual na ito na nakakaramdam ng pagkakahiwalay o hindi kabilang sa bayan ng Diyos. They felt separated, outcast, na parang binabaliwala sila'y minamaliit. So ipinapahayag na hindi nila dapat isipin na hindi sila papayagan o tatanggapin ng Diyos na maging kasama ng kaniyang bayan. Ang damdaming ito ay maaaring karaniwan sa mga hindi orihinal na bahagi ng komunidad ng mga Israelita. Mayroong mga pagkakataon sa ating aktual na sitwasyon ay nararamdaman natin ito. For instance, galing ako sa ibang church, tapos bigla akong sumama sa isang church na maraming tao. Medyo naiilang ako na kumilos dahil nahihiya, hindi ko pa sila kapalagay ang loob. So yun ang sitwasyon na nararamdaman dito ng mga foreigners during that time. Yan, ang paalala ng Diyos, wag mong isipin na kakaiba ka dahil ikaw man ay pinili ko. Ayan, kaya sa buhay nating mga mananampalataya, in a very practical sense, wag nating isipin na tayo mahina. Wag nating isipin na nakakahiya at tayo walang kakayahan. Kasi tayo'y Kristiyano, tayo pinili ng Diyos. Wag tayong mahiya. Tayong lahat ay binigyan ng kaloob at kagalingan. At mayroon tayong ginagawa at mayroong gagawin sa harapan ng Diyos. Wag nating isipin na tayo mahina, na tayo naiilang, tayo naaalangan. Dahil ganito lang tayo, hindi po totoo yun. Kaya lagi nating binabanggit sa church, pare-pareho po tayong mga mananampalataya. Binigyan ng Panginoong Diyos ng kaukulang talino at galing na pwede nating magamit anytime sa pagpupuri sa Kanya. For example, yung music team. Ako po'y pastor sa matagal ng panahon, naglilingkod sa Panginoon, pero hindi ako marunong kumanta. Hanggang sabay-sabay lang ako, siguro tuk-tuk-tuk-tuk ng konti o kumpas-kumpas, pero yung totoong pagkanta, hindi ko yan kayang gawin. So hindi naman po pwedeng mabuo ang church ng puro preaching lang. Importante na mayroong music kasi part ng worship yan. So kaya meron tayong mga awit. So hindi natin dapat isipin na ang pastor ang pinakamataas. Pare-pareho po iyan, pantay-pantay lamang. In the same way, sinasabi ng Panginoong Diyos dito na hindi Hudyo ang malakas sa akin. Pare-pareho ko kayong mahal, pare-pareho ko kayong tinatanggap. Iyon ang sinasabi dito ng Panginoon. Ayan. Okay. Ayan, binasa ko lang yung mga comments, no? Okay, yan. Malinaw ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah. Ang mga sumama sa Panginoon, ang mga sumunod sa kanya't nanampalataya, ay hindi dapat makaramdam ng pagiging hindi kabilang or outcasts o hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Pare-pareho. Doon sa bahagi ng Bagong Tipan, I think sa aklat ng Epeso at Romans ay may mga pagkakataon doon na yung mga hintil ay tinatawag nilang dung o mga dumi ng tao. Pero sinabi doon ng Panginoon na sila ay kaugnay at kasama. Ayan, si Pastor Michael ay umamin, hindi tayo dapat ma-intimidate o mahiya, Pastor, dahil pare-pareho tayong pastor It so happens siguro na sila ay nandoon sa city. Akala natin kasi yung ating katangian na kolonyal, akala natin pag nasa syudad o nakaayos ng bihes ay mas magaling at mas matalino pang pastor at mas maraming nasasabi. Hindi po totoo yan. Kaya nga po binibigyan tayo ng opportunity ng Panginoon, pare-pareho na mag-aral. Huwag po tayong ma-intimidate, huwag po tayong mahiya dahil pare-pareho tayong tinawag ng Panginoon sa pare-parehong ministry. May kanya-kanyang haba ng karanasan, kanya-kanyang kaparaanan ng pagtuturo kasi
may kanya-kanyang gift, pero pare-pareho po tayo. Yan ang sinasabi at pinapahayag ng Panginoon. Pero siguro, nung una, nagsimula tayo sa ganyan, kahit naman nung una, pwede ko rin sabihin na ako'y nahihiyang magsalita, mag-preach, kasi iniisip mo na baka ikaw ay i-critic ng mga matatanda, ng mga batikang pastor. Naranasan ko din ako'y maliitin ng mga kaibigan o mga kakilalang pastor. Dahil hindi daw ako nakagraduate sa Bible School, hindi daw ako ordained o kung ano man, at kung ano-ano pang sinasabi. Ang mahalaga tayo tumutugon sa tawag ng Panginoon at nagtuturo ng tama ayon sa Biblia. Wala pong intimidation, walang dapat ikahiya. Si Lord ang kasama natin dahil siya ang tumawag sa atin. Ayan. Very specific, binabanggit sa talata ang mga bating o mga eunuchs na madalas na nakikitang mga itinakwil sa mga sinaunang lipunan. Natalakay ni Princess noon sa unang bahagi na itong mga hintil ay nasa ibang lugar ng bahagi ng templo. Hindi sila po pwedeng lumapit doon sa templo. Meron silang lugar na hanggang doon lang sila sa oras ng pagsamba. Ayan, wala na po yun Kaya nga doon nga yung sitwasyon doon nang napunit yung tabing ng templo. Ibig sabihin lahat ng tao pwede nang sumama, pumunta sa isang lugar. Ayan, by title daw. Actually, totoo naman yan, nangyayari. Sa panahon ngayon, pag ang titulo mo ay mayroong reverend, parang you are very revere. Kagalang-galang kasi ang ibig sabihin ng reverend Kaya lang, nakukuha po yun sa sa ordination. O minsan ay sa pag-aaral. Hindi naman lahat ng nag-aral marunong In fact, marami akong kilalang nag-aral, graduate ng school, ng Bible school, may masteral, may doctoral, pero sablay naman ang tinuturo, hindi nakaayon sa Biblia. Kaya nga ang biruan natin, pag ikaw ay PhD, puro hangin ang dala. Ang PhD naman ay totoong hangin ang dala. Kasi ang mga taong may mga titulo, kalamihan ay pag nag-preach, puro yabang na lang ang sinasabi, puro testimony na minsan hindi naman totoo. Ayan. Okay, so para mawala po yung intimidation, yung hiya, the best thing for all of us, pastor man, ikaw man ay taga-awit o namang ministeryo mo, ay mag-aral ka lagi. Magpayaman sa karunungan, sa biyaya ng Diyos sa Biblia, alamin ang kasaysayan, alamin ang iba't ibang paraan ng interpretation o ang tamang pamamaraan ng pagpapahayag. And in that case, ay magagamit tayo ng Panginoon the most effective way. Ayan, para hindi tayo ma-intimidate. Minsan din kasi, may mga kilala din akong pastor na tamad mag-aral, tamad magbasa, kasi marurunong na daw sila. Ayan, di sila na. Okay. Binabanggit sa talatang ito na huwag maging dahilan ng mga yunoko na sila'y hindi magkakaanak, kaya hindi sila welcome sa Panginoon. Wala pong anumang qualification ang Diyos maliban sa totoong pananampalataya. Lahat ng taong nanampalataya ay tatanggapin niya, pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak niya. At lahat ay kasama sa kaniyang kawan. Hindi po totoo yung binabanggit ng isang denomination na kilala nating lahat na sila lang ang welcome doon sa kasalan. Meron pong denomination na nagtuturo na yung grupo lang nilang ikakasal kay Jesus Christ. At tayo daw na hindi kagrupo sa kanilang denominasyon ay bisita lamang sa kasalan sa langit. Aba, ay grabe naman ang tayo ay nasa labas lang bisita. Kaya ang biro ko lagi, sige, magdadala na lang kami ng regalo. Ayan, so mali po yun. Lahat po tayo, lahat ang buong church ang ikakasal sa Panginoong Jesus during the end times. Hindi po totoo na sila lang. In fact, yun kanilang ang denomination, wala naman sa langit yun Ayan, naku po, mahabang kwento po yan. At saka ko na po sasabihin sa inyo kung anong denomination. Pwede po kayong mag-chat kung interesado kayo. Kilalang kilala sila. Ayan. Okay, sa mas malawak na konteksto, ang talatang ito ay tumutukoy sa pagiging inclusive ng kaharian ng Diyos. Inclusive, hindi exclusive. Pag exclusive, sarado sila lang. Ito namang ang ginagamit na salita ay inclusive. Ibig sabihin, it can include everybody. Lahat ay welcome. Lahat ay pupwede. As long as meron silang totoong
pananampalataya sa Panginoong Diyos. Binibigyang diin nito na lahat ng lumalapit sa Panginoon at nagtatalaga ng kanilang sarili sa Kanya ay malugod na tinatanggap at hindi dapat makaramdam ng pagiging ibinukod o ihiwalay. Ibang uri ng separation ang binabanggit dito. Okay. Ito'y isang makapangyarihang mensahe na humahamon sa mga pamantayan at pagtatangi ng lipunan, lalo na sa sinaunang mundo kung saan ang mga dayuhan at mga bating ay kadalasang minamaliit. Ako po, ranas ko yan dahil lagi akong minamaliit nun dahil maliit ang height ko, bahala na silang mag-isip. Kasi hindi naman basihan yung height sa pagkatawag sa ng Panginoon. Ayan. Bukod dito, tinatampok ng talatang ito ang tema ng biyaya at awa ng Diyos. Ano man ang nakaraan o kalagayan ng isang tao, ang Panginoon ay bukas at malugod na tumatanggap sa lahat ng naghahanap sa Kanya. Ang mensaheng inclusive or inclusiveness na ito ay isang fundamental, isang pangunahing aspeto ng pananampalatayang Kristiyano o pagiging mananampalataya or believers or followers of Christ. At inuulit sa iba pang mga sipi sa Biblia na nagbibigay diin sa pagmamahal ng Diyos para sa lahat ng tao, anuman ang kanilang pinagmulan. Walang outcast. Yun nga magnanakaw, nakapako sa krus. Tinutuya si Jesus Christ ay tinanggap niya. Diba? Yun nga Samaritano, yung babae pa na Samaritano na 5 ang asawa, immoral ang buhay, ay tinanggap ng Panginoong Hesus. Yun nga mga bilanggo, mga nasa maximum security, ay tinanggap ng Panginoon. Ako, napakarami kong kilalang mga bilanggo na naging pastor sa loob ng bilangguan. Ayan. Sa John chapter 6 verse 37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko tataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Basta't lumapit tayo sa Panginoong Hesus, hindi niya tayo itataboy. Dahil ito'y tayo ibinigay sa Kanya. Ibig sabihin, tayo nakalista. Tayo ay kasama sa pinili ng Diyos. Sa simbolikong paraan, ang pagbanggit sa tuyong puno sa King James, o hindi magkakaanak, sterile, barren, ang tamang salita ay barren, baog, ay actually hindi siya naturally na baog kung hindi intentional dahil tinanggalan sila ng bahagi ng katawan. Ito ay maaaring makita bilang isang representasyon ng espiritual na pagkabaog o kawalan ng pag-asa. Ang pagsasama ng mga bating sa talatang ito ay nagsisilbing simbolo ng mga taong mababa sa lipunan o ibinukod mula sa komunidad. Sa pamamagitan ng partikular na pagtugon sa mga individual na ito, ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah ay isang mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik na nangangakong hindi na nila madarama na tila sila tuyong puno o mga baog o walang kakayahang magkaanak. Sa halip, yayakapin sila at isasama ng Diyos sa kaniyang komunidad o sa kaniyang mga tao. So, mai-enjoy nila the same favor, the same blessing, the same everlasting life doon sa kalangitan. Ang talatang ito ay naghahatid ng makapangyarihang mensahe ng pagiging inclusive, binabanggit na natin kanina, at pagtanggap sa kaharian ng Diyos. Ano man ang level mo sa society, ano man ang kakayahan mo, ikaw man ay babae o lalaki, ikaw man ay mayaman. Sa kapanahunan ng lumang tipan, pag ikaw ay babaeng walang anak, ay wala kang kwenta, wala kang silbi. Kaya considered ka na outcast at aapihin ka. Naalala niyo yung atin yung kasaysayan ni sino ba ito? Ni Hana, asawa ni Elkanah, na magulang ni Samuel, ni Propeta Samuel. Si Hana ay nililibak ni Pinina o ni Pinayna, yung concubine o kabit ni Elkanah.
dahilan sa hindi magkaanak si Hannah, pero siya'y dumalangin sa Panginoon at siya'y nagbuntis at naging anak nga niya si Propeta Samuel. Ayan. So, ganun sa kapanahunan. Kaya siguro, nagkaroon ng takot, posibleng doon nagmula sa kultura na yon ang takot nitong ibang lahi na ito. At alam nila na sa kasaysayan ay exclusive sa kanilang sitwasyon ay tila baga exclusive sa mga Jews ang kaharian ng Diyos. Pero ipinaliwanag sa talatang ito na hindi ito exclusive, sa halip ay inclusive. Po, kabaligtaran. Sabihin, welcome ang lahat ng papasok at susunod sa Kanya. At ganoon din sa kapanahunan natin ngayon. Ano man ang level mo o kalalagayan sa lipunan, ikaw ay welcome sa Panginoong Diyos as long as ikaw ay nanampalataya. Of course, alam nating lahat na hindi ka mananampalataya kung hindi ka pinili ng Diyos. Nag-uugat yun doon, no? Yung ating sinasawag na election or predestination. Ayan. Kung meron po kayong mga reaksyon dyan sa dalawang termino na yun, pwede naman natin yung pag-usapan sa ibang pagkakataon. Okay. Hinahamon nito ang pamantayan at pagtatangi ng lipunan na binibigyang diin ang malugod na pagyakap ng Panginoon pagyakap ng Panginoon para sa lahat ng nagtatalaga ng kanilang sarili sa Kanya. Ang talatang ito ay nagsisilbing paalala ng biyaya at awa ng Diyos na nag-aalok ng pag-asa at pagkapanumbalik sa mga maaaring nakaramdam ng pagiging marginalized o mababa sa lipunan o hindi kasama. Ito ay isang walang kupas na mensahe na patuloy na nagbibigay inspirasyon at nanghihikayat sa mga mananampalataya na yakapin at tanggapin ang lahat ng naghahanap sa Panginoon. Ang society natin sa kasalukuyang panahon ay very selective. Sinasabi nating mapagmataas, very reserved minsan. May mga organisasyon, may mga samahan sa lipunan na kinakailangan ikaw ay mayaman, kinakailangan ay may maganda kang trabaho, o mayroon kang 6-digit na sweldo. Ay nakakalungkot po yung gano'n. In fact, may mga churches din po na yung tinatawag natin ngayon na mega church o kaya ay mga malalaking simbahan, minsan maaalangan ka rin pumunta kasi makikita mo lahat ng tao ay mayayaman o mga may sasakyan, may kotse o kung ano-ano pa. Siyempre maiilang ka rin, pero alam niyo po, marami akong simbahang napuntahan na mayayaman ang mga membro. Later on, makilala ko sila, hindi naman sila ganoon ka-selective. Bigla ko lang naalala, dito sa Santo Tomas may asosasyon ng mga pastor Ako at, magandang gabi, Kuya Alejandro, buhat sa Dumaguete. Salamat at napadaan ka sa ating pag-aaral. Yan. Meron po ditong asosasyon ng mga pastor. Ang tawag nila ay STAMP. Ako ay hindi sumasama doon at hindi member ang Touching Lives noon. At marami pa akong kilalang pastor na hindi kilala. Kasi alam niyo po ang isang dahilan, pag pumasok ka sa grupo na yon, para kang para silang mga elite group na ay sila kasi ay mga mayayaman. At pag ikaw ay maliit ang church mo, ay ibubuli ka ng mga kasamang pastor. Pag gagawin kang pulutan, sabi nga ng mga kalalakihan, ikaw ay magiging tapunan ng masasakit na salita. Lalo na't nakita nilang ikaw ay naglalakad sa pagpunta doon sa fellowship o kaya ay namamasahe ka sa jeep. Sila lahat kasi ay may mga sasakyan, may mga magagandang telepono, o siguro mga iPhone ang kanilang gadget o kung ano-ano pa. At maaayos ang kasuotan at makakapal ang mga wallet. Pero alam nyo po, ang totoo, kaya sila ganoon kayaman, kasi ang mga church nila ay pawang prosperity. Pawang nagtuturo sa church nila ng pera-pera lang. Kaya maraming nagbibigay sa kanila, malalaki ang kanilang monthly allowances. Hindi po kami bagay doon. Kaya kami po, marami kong kilalang pastor dito ay hindi sumasama sa fellowship ng mga kasamang pastor dito sa Santo Tomas, Batangas. Ayan po. Mas gugustuhin kong makasama yung mga miyembro ng Touching Lives kaysa sa kanila.
Kasi at least mga totoong tao yan. Pag galit ang mga tao sa touching lives, ramdam ko na galit sila. At pag naiinis, alam kong naiinis eh. Ayan. Pag may mga topak yan, alam ko na may mga ano yan eh. Pero at least magkakakilala. Yan po. Hindi ko naman sinabing topakin ang mga taga-touching lives. Yung pastor lang po ang topakin doon. Ayan. Okay. So, napakagandang maunawaan natin ang mga bagay na ito dahil ito'y paglilinaw sa kalakaran ng pananampalataya. Bagamat sinimulan natin ang ating pagkatuto na ang Israel ang tanging pinili ng Diyos ng unang panahon, nakita natin na sa pagdaan ng panahon na ipinapakita ng Diyos kung ano ang talagang kanyang disenyo sa kanyang kaharian. Hindi siya selective, hindi siya exclusive, kundi inclusive. At lahat ng tao na lalapit sa kanya ay kaniyang tatanggapin, mamahalin, kakalingain, at bibigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tayong lahat sa kasalukuyang panahon, lahat ng uri ng tao, basta't lalapit sa Panginoon ay siguradong kaniyang tatanggapin. Gaano man ito kasama, gaano man kayo maging kriminal o drug addict, o ano pa, magsabi na kayo't mag-isip ng pinakapangit na ugali na pwedeng gawin ng isang tao. Lahat ng sila ay welcome sa Panginoon basta't sila ay totoong nanampalataya. Wala po mag-iisip sa atin na Dati may mga nakakausap ako mga tao, grabe na ang kasalanan ko, grabe na ang kasamaan ko. Wala nang kapatawaran ito sa harap ng Diyos. Hindi na ako po qualified dahil napakasamang tao ko po. Si Pablo nga, ang sabi niya, siya na ang pinakamasama sa lahat ng apostol. Pero kinilala, tinanggap siya ng Panginoon. Ako, pwede ko i-consider ang sarili ko na isa sa pinakamasamang tao. Hindi ako nanampalataya sa Panginoon. Ako ay komunista, lumalaban sa gobyerno, minumura ko ang Diyos ng mga panahon na iyan at hindi ako naniniwala sa Kanya. Lahat ng uri ng bisyo ay mayroon ako. Pero sa biyaya ng Diyos, ako ay kinilala niya, tinanggap niya bilang anak niya at bilang lingkod niya. So wala pong imposible. No? Lahat ay kayang ibigay ng Diyos. Kung ang buhay nga niya ibinigay ng Diyos, yung pagkalinga, yung buhay ng kanyang anak ibinigay niya. Yung pa kayang pagkalinga at pagmamahal sa atin. Kaya lagat nating tatandaan mga kapatid, ang Diyos ay nagmamahal at nagkakalinga sa atin. Wala tayong iisipin, wala tayong aalalahanin. Welcome tayong lahat sa kaharian ng Diyos. Ang tanging kailangan natin ay totoong pagsamba, totoong pananampalataya. Okay, so hanggang doon lang po ang ating aralin sa gabing ito. Bukas po natin itutuloy, sa Huwebes natin itutuloy ang mga susunod pang mga talata. Bukas ay prayer meeting po tayo dyan sa church. Okay, salamat pong muli sa inyong pagsama. Tayo po ay magwakas sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos, salamat po muli sa gabing ito, sa patuloy na pagsama, paggabay mo sa amin, pagbibigay ng karunungan sa pag-aaral na ito. Gabayan mo kami, Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay at ang bawat isa sa kanilang lokasyon na kung saan ay nag-aaral at naglilingkod sa iyo. Tulungan mo pagpalain ng bawat isa ang kanilang mga pangangailangan, spiritual, material, o kung mayroon mang mga may karamdaman, iyo pong papagalingin, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, naway napapurihan ka namin at naparangalan sa gawain sa gabing ito. Salamat po, ito'y panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po muli sa inyong lahat, kay Pastor Claude, kay Pastor Alejandro, at kay Brother Alejandro sa Dumaguete City. Siyempre si Pastor Michael sa Oriental Mindoro, Nanay Gertrude sa Santa Rosa, Laguna, si Brother Edgar sa Taguig, siyempre si aking kumparing pastor, si Pastor Dennis sa Quezon City, at si Mami Ay sa Las Piñas, si Pastor Nanding sa Los Baños, at siyempre ang pamilya ni Ate Alma diyan sa San Rafael. Salamat po sa inyong lahat. Uy, humabol si Ate Leia, buhat sa Poland. Salamat Leia, i-review mo na lang yung video. Mukhang di ko alam kung nakapasok ka na kanina. Okay, salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless everyone. See you tomorrow.